We have Congressman Gia Alonto, sikat na congressman natin from the farm. Sir, nag-ano na yung COMELEC, parang different signals ang binibigay ng COMELEC. Nag-set sila ng March 31, 2026 na farm election. Ngayon, humihingi ng tulong sa House magkaroon ng bagong schedule. Ano po masasabi ninyo, Congressman? Well, yung sa March 31, hindi po COMELEC ang nag-set noon. Ang Supreme Court ang nandun po sa ruling nila. Sabi ng Supreme Court is highly recommended, highly suggested na dapat before March 31 magka-election. Meron na pong version ng Senado na March 30 in compliance with the Supreme Court's ruling na dapat March 31. Ang position po ng House of Representatives sa ngayon ay inaantay po natin yung redistricting kasi yun po talaga yung simula kung bakit na postpone yung election sa farm. Dapat sana ay October 13 this year dahil sa redistricting may nag-file ng petition questioning the constitutionality ng redistricting na farm. So, inaantay po ng House, ang posisyon ng House, inaantay yung pag-adapt, pag-approve ng Parliament ng redistricting, panibagong redistricting. Tsaka po tayo magpa-file ng exact date kung kailan yung election. Usap na po tayo with COMELEC Commission, with Chairman George Garcia, dahil ang sinabi din po dun sa ruling sa Supreme Court, dapat before November 30 ay makapasa na ang Parliament, Bangsamoro Parliament, ng redistricting. Lampas na. So unfortunately, wala pa ho sila. Ata, kung di ako nagkakamali, wala pa po silang na-file. So, kami po sa House, inaantay po namin yung filing nila ng redistricting. Pag matapos po sila doon, kasi yun po dapat ang maging prerequisite. Kasi yun nga yung pinagmulan ng postponing ko. So, ang sabi naman ng bar counterpart natin ay magpapasa daw sila before the end of this year. So, that would affect yung timeline. Hindi naman sinasabi sa ruling ng Supreme Court na mapipenalize kung sino man. Strongly recommended lang yon. Ngayon, kung yung practicality of time, I think kung magpapasa kami, assuming na matapos na ng Parliament before this year, end of this year, yung redistricting, baka mag-file na rin kami ng sarili naming version. So, most likely, mag-meet naman ng Senate at saka House of Representatives para i-resolve sa BICAM, kung magba-BICAM. So, pero ang position po namin is dapat magka-election ang BARM in 2026. 2026. O, dapat magka-BARM. Pinakalit na yun. Kasi meron po tayong election sa December of 2026 dahil yung barangay. NSK election. So dapat, bago pa mag-barangay election, sana mga ilang buwan or 6 months, at the very minimum, dapat nagkaroon na ng election ng BARM. Sir, sana lang, ano ang pros and cons pag matuloy o hindi ang election sa BARM? Wala namang pros and cons, lahat naman pro, lahat naman advantage ng BARM dahil ang BARM ngayon nasa transition period pa. So para maiwasan yung sinasabi nilang instability, ang pwede lang mag-stabilize sa BARM region ay kung may mandato yung nakaupo dyan at elect at pinili ng taong bayan. So natapos naman ng Bangsamoro Regional Government yung mga inatasan sa yung mga dapat nilang trabaho, which is to pass the 6 major codes according to the comprehensive agreement ng Bangsamoro. Naipasa naman po nila yan lahat. So yun lang talaga yung trabaho nila. At the same time, nagkaroon na po sila ng yung institutional building, nag-merge na po yung mga opisina dyan at naka-pool na rin po sila ng needed manpower para ipatakbo po yung burokrasya ng BARM. Na yun naman talaga po yung rason kung bakit may transition period ng ilang taon. So, natapos na po yan ng BARM. So, wala na pong rason para na hindi po magkaroon ng eleksyon na ibalik muli sa taong bayan ang kanilang karapatan na mamili ng kanilang mga leader.